Magalang-galang na Elder Anthony. Sa atin po lahat, sa CRCC, maraming salamat po sa hapong ito. Isang masaganang pagpapala naman ang dulot niya sa pagitan ng ating panambahan sa hapong ito. Ngayon po ay tinatalakay natin ang araw ng Panginoon bilang 50 na nasa pahina 125. At ito po ang tanong, ano ang ikaapat na pagsamo? At ang sagot po, bigyan mo kami ngayon ng aming kakaanin sa araw-araw na ang ibig sabihin ay ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Pangkatawan ng sa gayon, kilalanin ka namin na ikaw lamang ang tanging pinagmulan ng lahat ng mababuting bagay at ng aming pag-iingat at pagsisikap at pati ng iyong mga kaloob ay hindi magagawa ng kabutihan sa amin nang wala ang iyong pagbabasbas. Kung kaya't ipagkaloob mo sa amin na talikuran namin ang pagtitiwala sa lahat ng mga nilikha at ilagak lamang ito sa iyo. Ang araw ng Panginoon bilang 50, ang konsepto ng mensahe ay mula kay Dr. Wes Bredero. At ito po ay may pamagat. Ang utos ng Panginoon humingi sa Ama ng ating makakain araw-araw. Minamahal namang kapatid kay Kristo. Bakit nga ba nanalangin? Sa unang tingin, parang madali lamang sagutin ang tanong na ito. Ngunit, dahil sa impluwensya ng kulturang nakapaligid sa atin, kailangan nating pag-isipan itong mabuti ngayon, mga panahon. Marami tayong narinig na sinasabi tungkol sa benepisyong idinudulot ng panalangin. Ayon sa ilang pag-aaral na nailathala sa sikat na mga bagasin, ang panalangin ay tila may kinalaman na mas mabilis na pagpapagaling mula sa sakit. Halimbawa, ang mga may kanser na nanalangin ay mas madalas daw gumaling kumpara sa mga hindi nanalangin. Ang mga taong nanalangin ay mas mabilis bumangon mula sa aspeto ng atake sa puso at stroke. Mas kaunti rin ang kaso ng depresyon sa kanila. At dahil dito, ang panalangin ay tila nagiging isang kasangkapan upang makakuha ng iba't ibang benepisyo. Ngunit sa ating pagtalakay, sa araw ng Panginoon bilang 50, makikita natin ang tunay na layunin ng panalangin. Hindi umiikot sa atin, makakuha sa ating sariling kapakinabangan. Sa panalangin ng Panginoon, lalo na sa ikalawang bahagi, na nagsasabing, bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Tinituruan tayong manalangin ng may tamang layunin. Ang pananalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi ng material na biyaya, kundi ito ay para kilalanin ang Diyos bilang ating tagapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan at upang magbigay papuri sa Kanya. Atin pong tatalakayin ngayon ang pagsasailalim ng temang ang utos ng Panginoon humingi sa Ama ng ating makakain sa araw-araw. Mayroon mong tatlong aspeto ang ating tatalakayin. Una, ang pangangailangan na tinutugunan ng pang-araw-araw na pagkain. Pangalawa, ang pananampalatayang nilikha nito. At ang pangatlo, ang pananampalatayang pinatitibay nito. Atin pong isa-isahin. Una, ang pangangailangan na tinutugon ng pang-araw-araw na pagkain. Ang sagot sa araw ng Panginoon bilang 50 ay nagsisimula sa mga salitang, bigyan mo kami ngayon
ng lahat ng aming pisikal na pangangailangan. Ipinapakita nito ng pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang tumutukoy sa literal na tinapay, kundi sa lahat ng kailangan natin upang mabuhay araw-araw. Kasama rito ang pagkain, tubig, tirahan, damit, kalusugan, at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa magitan ng panalangin, itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus na kilalanin ng Diyos bilang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan para mabuhay. Pansinin din ang panalangin ay nakasaad sa pangmaramihan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi ito, bigyan mo ako, kundi kami. Ano ang ibig sabihin? Ang panalangin ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na magmalasakit sa iba, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, madalas iniisip lamang ng tao ang kanilang sariling kapakinabangan. Isang kultura na pagiging makasarili. Ngunit sa panalangin ito, tinuturuan tayo na si Jesus na isama sa ating mga dalangin ang pangangailangan ng ating kapwa. Bukod dito, itinuturo sa atin na tukuyin ng maingat ang ating mga pangangailangan. Ang tinutukoy na panalangin ay ang pangangailangan hindi luho. Sa panahon ngayon, maraming bagay na dati itinuturing na luho, ang itinuturing na pangangailangan. Anong halimbawa? Maaaring kailangan natin ng sasakyan para makarating sa trabaho o simbahan. Ngunit hindi nangangahulugan ng magarbong kotse o mamahaling gamit ay kailangan din. Tinuturo sa atin ng panalangin na maging maingat sa pagkilala sa kung ano ang tunay nating kailangan at kung ano ang labis na kasangkapan lamang. Higit sa lahat, itinuturo din ng ikalawang bahagi ng panalangin ang kahalagahan ng kakontentuhan. Sa kulturang palaging nagtutulak sa atin na naghahangad na mas marami, mahirap maging kontento. Ngunit, sabi sa Aklat ng Timoteo, Kabanata 6, versikulo 6 hanggang 7, ngunit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman palabas. Itinuturo ng Biblia na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa material na bagay, kundi sa kasiyahang dulot ng pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang unang aspeto. At tutungo po tayo sa ikalwa at pinapakita sa atin ang ikapat na pagsamo. At ito ang pananampalatayang nilikha ng paghingi ng pang-araw-araw na makakain. Dito po ay binigay ni Dr. Brednov ang kwento ni Elias at ng balo sa Sarepta. Marahil alam na po natin ito dahil nung mga nakaraang linggo, tinalakay ito ni Pastor Olan sa ating Sunday School. At dito po makikita natin ito sa unang hari, 17, chapter 17, verse 1 to 24. At dito po pinakita po rito, isasummarize lang po natin, masyadong mahaba, noong panahong yon ay hindi umulan. At inutusan siya ni Yahweh na siya ay tumira doon sa batis, sa karit, batis, o batis sa karit. At doon siya ay dadalhan ng uwak ng pagkain. At doon siya iinom sa karit, batis. Ngayon po, nung dumating ang panahon ng tagtuyo, muli siyang kinausap ni Yahweh. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, pumaroon ka sa Sarepta, sa bayan ng Sidon, o sa lungsod ng Sidon, sabi niya. At doon ay makikita mo
ang isang balo at yun ang magbibigay sa iyo ng pagkain. At pagdating doon, nakita niya, pagpasok sa lungsod, nakita na namumulot ng panggatong o ng kahoy ang balo. At sinabi niya, pwede bang makahingi ng inumin? Paalis na lang ang babae, muli nagsalita si Elias. Pwede bang bigyan mo ako ng makaunting makakain? At dito nagsalita ang babaeng balo. Ano sabi ng babaeng balo? Kaya po ako namumulot ng panggatong sa araw na ito. Meron akong kaunting harina at kaunting langis. Ano po? At bago kami mamatay, makakain man lamang kami. Bakit po ito ang pinili ni Dr. Bredenhoek para ipakita ang pananampalatayang nilikha ng panalangin ng pang-araw-araw na makakain? Ipinakita kung paano ang panghingi ng pang-araw-araw na pagkain ay magdadala ng pananampalataya. Ang balo ay nasa desperadong kalagayan. Ngunit sa pagpo-provide ng Diyos, sa kanyang pangangailangan, ang hindi nauubos na harina at langis, nagbunga ito ng pagkilala niya sa kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, ipinahayag niya ang pananampalataya. Ang sabi ng babaeng balo kay Elias, ngayon alam ko na, ikaw ay lingkod ng Diyos. At ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay totoo. Yan po sinabi ng kahulihan verse 24. Makikita natin dito ang biyaya ng Diyos maging sa maliit na bagay tulad ng pagkain ay isang paraan upang tayo lumapit sa Kanya. Sa ating sariling buhay, araw-araw nating mararanasan ang biyaya ng Diyos sa mga pangangailangan natin. At ito'y dapat magdala sa atin ng pasasalamat at pagpapahayag ng pananampalataya. Ang bawat biyayang tinanggap natin, maging ito man ay malaki o maliit, ay paalala na ang Diyos ang ating provider. Walang bagay sa ating buhay na magtatagumpay kung wala ang kanyang pagpapala. Tulad ng sabi sa Aklat ng Awit, Kabanata 127, talatang 1, kung ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtayo. Ang ating buhay ay nakasalalay sa Diyos. At ito'y dapat magdala sa atin ng pagpapakumbaba at pagsamba. Yan po yung ikalawang aspeto, ang pananampalatayang nilikha ng paghingi ng pang-araw-araw na makain. At ang ikatlo, ipinapakita sa atin ay ika-4 na pagsamo, ang pananampalatayang pinatitibay ng pang-araw-araw na paghingi ng makakain. Sa huli, ang araw ng Panginoon bilang 50 ay nagtatapos sa isang mahalagang pagsamo. Ipagkaloob mo sa amin na alisin sa kaninang nilikha at ilagak lamang ito sa iyo. Itinuturo na ang ating pagtitiwala ay dapat buong nakatuon sa Diyos lamang. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Sa mabuti o masamang panahon, hindi natin dapat ilagay ang ating buong pagtitiwala sa material na bagay o sa ibang nilalang sapagkat ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Sabi ng awit, chapter 62, versikulo 5-6, hanapin mo ang kapahingahan mo sa Diyos lamang. Siya lamang ang aking kalakasan at ating kaligtasan. Hayaan ninyo pong bigyan ko kayo ng halimbawa mula sa lumang tipan upang makita natin ang pananampalatayang pinagtitibay. At ito po ay makikita natin sa Exodo 16:4. Ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses,
Pauulunan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw ay lalabas ang mga tao at mamumulot ng kailangan nila sa maghapon. Sa ganitong paraan, susubukin ko sila upang malaman kung susundin nila ang aking mga utos o hindi. Ang pagbibigay ng mana sa mga Israelita ay hindi lamang pisikal na pagtugon sa kanilang gutom, kundi pagsasanay sa kanila na magtiwala sa Diyos sa araw-araw. Sa bawat araw na sila'y pinakain, tinuruan sila ng Diyos na lumapit at magtiwala sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Tungkol sa bagay na iyan, ay nagturo din ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi niya sa Mateo, Kabanata 31 hanggang 33? Ang sabi po, kaya't huwag kayong mag-alala at sabihin, ano ang aming kakanin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming isusuot? Ang mga bagay na ito ang pinangangambahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Itinuturo dito ni Jesus na ang panalangin ay hindi lamang sa ating pisikal na pangangailangan. Sa halip, ito'y isang pagkakataon upang mas palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos na laging tapat sa Kanyang pangako. Si Apostol Pablo ay nagbigay din sa bagay na ito. Sinabi niya sa aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamagitan ng panalangin na ipasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang panalangin para sa pang-araw-araw na pagkain ay nagiging instrumento upang maranasan natin na ang kapayapaan ng Diyos sa bawat kasagutan ng Diyos sa ating mga kahilingan. Tayo'y natuturuan na magtiwala ng lubos at magpasalamat sa Kanya. Dito po tayo magtatapos. Ang panalangin ay hindi lamang para sa ating kapakinabangan o kaginhawaan. Ang tunay na layunin ng panalangin ay baguhin tayo upang tayo'y maging magpasalamat, mas mapagpakumbaba, at mas nagtitiwala sa Diyos. Sa tuwing dinadalangin natin ang ating pang-araw-araw na pagkain, ipinapaalala sa atin na ang Diyos sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay biyaya ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang panalangin ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa mabuti at masamang panahon, patuloy tayong manalangin sa Panginoon ng may pasasalamat at pagtitiwala. Amen. Tayo po yung bukat manalangin. Pinupuli ka namin, Ama. Salamat po sa hapong ito, sa masaganang biyaya na kaalaman tungkol sa pananalangin. Tunay po, Panginoon, sa aming paghiling, dapat alam namin na hindi ito luho. Dapat sa aming pananalangin kami ay makontento. At sa aming pananalangin, Panginoon, matuto kaming magpakababa, matuto kaming magpasalamat, at laging itaas ang iyong banal na pangalan.
Purihin ka, Ama. Maraming salamat sa aral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.